Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, 2:00 ng hapon. Oy, magandang hapon ng Lunes. Happy Father's Day. Kahapon. Kahapon sa ating mga tatay at sa mga tulad mo. Mga tatay rin na nagpapakatatay, hindi lang sa ating mga ama, kundi yung mga single parent na nanay. At yung mga tito na nagpapakaama sa kanilang mga pamangkin. So lahat tayo tatay. Ayan. At syempre, yung mga pare. Mga pare is considered na mga sa Katoliko. Ay, magsama po tayo sa susunod na 30 minuto na mainit na talakayan sa mga nagbabagang issue sa ating bansa. Ako po si Dexter Ganibe. Ako naman po si Rose Novenario. Meron po tayong makakasama ngayong hapon. Ito po yung ating dakilang ama at mahusay na mamamahayag, si Nino Aklan. Magandang hapon po sa inyo, mga nanonood at nakikinig sa atin po. Ayan, narito na naman po tayo para sa pinakahihintay ninyong diskusyon, kuro-kuro at talakayan at suhestyon at opinyon. Dito lamang yan sa programang Diskurso. Yan, Okay. unang segment natin. Umpisahan natin. Mukhang malalim at magandang talakayan ito. Ito exclusive. Exclusive! Aba, Ayan, maganda to. Ibig sabihin, talagang bagong-bagong balita. Tayo lang ang nakakaalam yan. Dito yung unang mapapakinggan. At ngayon, malalaman na ng taong bayan. Ayan, Tirahin mo na, Dexter. martial law sa PCSO. Martial Naku, law? akala ko sa Martial Pilipinas lang may martial law na nawala na ang martial law. Yung pala, meron pa. Ayan, tila may umiiral na de facto martial law sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa liderato ni General Manager Mel Robles. Naku po, iba kaka-appoint lang yan, nagma-martial law na agad. Oo, malupit, malupit na hindi pala umano nakamove on itong si Ginoong Robles sa pagsalang sa kanya sa investigasyon sa mababang kapulungan at sa Senado hinggil sa mga kwestiyon sa operasyon ng loto at sa biglang paglobo ng jackpot prize nito. Talaga mang hindi ka panipaniwala yung naganap na investigasyon na iisang tao lang ang tumama. Magkano nga ba yun? At marami siyang itinayat, 280 80 million. ang kanyang isinugal para sa ganong kalaki. Manalo ng 600 plus million. Yes, na napaka-imposible na isang taong magsusugal ng kanyang pamumuhunan ng pera. Hindi, at saka ang balita kasi dyan, yung anong tawag doon, yung pot price, yung pot nila, yung reserve fund dapat yun eh. Nilagay niya bigla dun sa sa jackpot price. Talaga. Oo, na first time na nangyari sa PC, sa history ng PCSO. Napansin ko yun yung biglang lumobo. Nagtaka ako ganun karaming tumaya sa loto. Tsaka hindi lang yun, parang halos isang lugar yung tumatama ng sunod-sunod na malalaking halaga dun sa loto. Baka naman yung tagaroon si ano tawag doon? Si Eddie. Eddie sa akin na lang. Eddie sila. Sila na lang. Ayan, kabilang daw sa naukilkil sa pagsisiyasat ay ang cancellation of tickets ay ang Saka yung reinstatement saka yung reinstatement ng 2,000 terminated Lotto agents. Kawawa naman yung mga yan, namuhunan. Oo. Tapos bigla na lang. lang pinasara. Terminate. So, kaya ang mga negosyante, hindi sa magtiwala sa atin, matatakot na. Ayan. Iyan yung usapin na dinulog ng Philippine Online Lottery Agents Association Incorporated o Polay. Diyan sa Senado at saka sa mababang kapulungan. Kaya inimbestigahan ni Idol Rapi mo yan, di ba? Yes. Ongoing at wala pang committee report hanggang ngayon yan. Ayan. Hindi pa nga tapos daw yung issue dahil hanggang sa ngayon yun. Wala pang committee report. Yung galing kay Senator Rapi Tulfo na siyang nanguna doon sa investigasyon. Kaya naman hanggang sa ngayon, nga yung 2,000 terminated Lotto agents, ibig sabihin, wala pa rin linaw kung mababawi nila yung pinaghirapang kabuhayan. Talaga naman, mahirap no? Oo naman ko ba naman nakawan? Mamumuhunan ka doon Alam mo, pag nanakaw yun, ninakawan mo ng kabuhayan yung mga lehitimong negosyante. Hindi lang yun, pati yung mga tauhan noon ay nawalan ng trabaho. Ilang pamilya ang nagutom. Diba? Para tuloy hindi siya akma sa gusto ng gobyernong magkaroon ng dagdag na trabaho
magkaroon ng maginhawang buhay O ang baka bawat baka pamayanan. natigil Baka din sa yun pag-aaral yung mga Yes. anak, di ba? Baka yan yung mga bawas trabaho. Diba? Imbis na dagdag. Taliwas sa Oo. programa ng Dahil Pangulo. doon, naglunsad ang Polay ng dalawang prayer rally sa harap ng tanggapan ng PCSO. Prayer rally naman. So, ibig Prayer sabihin, rally. Tahimik Tahimik talaga. Tahimik na pag Noong Mayo 3 at 16 upang igiit yung kanilang panawagan na resolbahin yung mga isyong inihain nila sa tanggapan ni Ginoong Robles at ng Senado. karapatan naman talaga Correct. nila yon ng bawat Oo. mamamayan. Kasi ang balita natin dyan, Hmm. tatlong beses sila nagpadala ng sulat Nasulat. sa PCSO. Binaliwala. Oo, binaliwala. So, Eh, imbes na magkaroon ng Negosasyon. negosasyon, di ba? Mas ginusto raw ni Robles na mag-power trip. baba, At gipitin yung Pangulo ng Polay, kaibigan natin to, si Evelyn Marking Javier. Kawawa naman yung tao. Ginagawa lang yung tungkulin niya. Ginaganon pa siya ni Robles. Oo. Siya yung nagsusulong kasi para doon sa mga nawalan yung mga Oo, agents. siyempre pag Siya- ilaban mo, siya ikaw yung yung Pangulo, presidente. no? Ikaw Tama. leader eh. Obligasyon mo yun. Oo. Kaya nung May 20, 2024, nagpadala ng liham si Robles kay Javier na ang subject ay show cause order. Bakit kailangan Oo. mag-show cause order? Inuutusan niya yung Polay President na si Miss Javier nga na magpaliwanag sa loob ng non-extendable period of 48 hours mula Okay. matanggap niya ang liham kung bakit hindi siya dapat ma-terminate bilang lotto agent dahil sa paglahok sa prayer rally. Sa ilalim ng batas, may karapatan ng mamamayan na lumahok sa kilos protesta kung gusto niya. Kahit nga Dahil mga yan ay kawani, malayang pamamahayag na hindi mo po pwedeng sikilin. tama. Oo. Kahit mga kawani ng gobyerno, di ba, pwede Oo. mag-rally pag break time, Oo. during lunch break. At Ganun saka, yun. kung lalo na nakakuha naman ng maayos na permit itong grupo ni Javier, bakit ang hindi? Diba? Kahit pa walang permit o kung may permit. Kung walang permit, sana dinisperse sila. Oo, Hindi naman diba? sila dinisperse. Correct. Tsaka si Saka Robles, yung prayer yun talagang Oo. mapayapang kilos protesta masyado yun. naman talaga si Robles mukhang guilty. Oo. So, Pero eto yun, nangyari. sinagot ni Javier Oo. yung show cause order ni Robles noong May 24. At nakasaad na 3 beses na nga daw silang sumulat sa PCSO. November 10, last year yan, and then July 19 at February 14, lahat yan. Yung July 19 ay last year din, 2023, yung February 14 ay nitong taon lang. So, 3 beses. At humiling sila ng ma-reinstate yung 2,000 terminated lotto agents. O yun naman pala eh. Mm. Tapos Oo. ngayon, ang lakas ng loob ni Robles humingi ng show cause order, ayaw niyang tinutulugan lang ng tanggapan niya yung mga Yung mga liham liham. na pinadadala. Pinupuan. Diba? Mm. Grabe. Oh, so ito nangyari. Mm. Nagulat si Miss Javier, si Oh. Evelyn, na nung Webes. Ito lang Webes. After nung Oo, Hunyo 30, itong June 30. After araw na kaya. May nagpunta sa kanyang lotto outlet, sa Ah. Rizal kasi lotto outlet niya, na mga kinatawan ng PCSO, Mhm. pinare-receive yung liham galing kay Robles, na Na? tine-terminate daw yung kanyang pagiging lotto agent. Sa anong grounds? At sabi dahil doon sa kanyang participation sa prayer Hindi rally. yun. No, hindi po Oo. pwede yun. Pwedeng i-questioning Dahil sa ilalim ng batas at korte. So, ang ni ginawa Javier. ni Miss Javier, refused to accept. Pwede Hindi niya naman. tinanggap yung sulat. At niya. karapatan niya Oo. pa rin Kapal yun. naman na yun. Oo. So, eto, Pero, siyempre, hindi niya tinanggap. hindi niya tinanggap, di ba? Hmm. Kinabukasan, eto pa, mas nakakagulat. Ah, Naka-block na yung kanyang lotto terminal. nung Na hindi Hindi gumagana. na, binlock one na. day after nung puntahan siya. Oo, oo, oo. Samantalang binayaran niya ng kaukulang maayos na Oo, franchise yun. yun. Prangkisa May yun. franchise fee. At merong basihan dapat bago mo tanggalin ang prangkisa parang sa kongreso. Saka alam ko dapat may board resolution dyan pag-uusapan ng board. Hindi lang ni Robles. Kasi hindi naman one-man rule dyan sa Oo. Kaya nga may board di ba? May mga Meron- board yan na magdidesisyon. Oo. So, hindi natin alam kung ba't siya umaasa. Pwede pa naman i-appeal na yun. Oo. Kaya, kaya lang kasi yung perwisyo, binlakan na eh. Correct, na-block na. Oh, Yung mga Eh, cost- sinabi niya show cause order. So, si Javier naman, Sinagot na. naman siya, di ba? Oo. Bakit Tapos ganun? after niya sagutin, Arbitrary, biglang ayaw mo pinasara. na. Oo, Hindi papasara. makatarungan yun. Oo. So, sa kabila nito, umaapila si Evelyn Javier kay Robles na i-reconsider niya yung decision Mhm. at makipagdialogo, hindi lang sa kanya, kundi sa buong kasapian ng Polay.
upang malutas yung mga gusot nila, di ba? Maayos yung sistema at operasyon ng loto. Ito naman, kung gusto nang matiwasay na resolusyon ni Robles. Tamang proseso dapat. Pero kung magmamatigas siya, kung ako sa pole, questioning ko na to sa korte para nang sa ganun, mabigyan ng leksyon ang grupo ni Robles. May mga avenue. Ombudsman. O kaya dun sa ano? Kasi that is a grave of power Abuse of authority. Pwedeng... Saka harassment din yun. Correct. Meron may tanggapan din yung tawag doon sa Office of the President, yung ARTA. Pwede siyang dumulog doon. Oo, pwede mo siya isumbong kay Presidente kung gusto mo. Hindi kasi makatarungan yung ginagawa ni Robles. Biglaan. Hindi sa biglaan, talagang parang Walang personal. proseso. Wala kang proseso. Harassment, walang arbitrary nga. Ang isang ang naggumawa ng kaso, kahit na sabihin mong aktuhan mo nakuhanan at nalaman, kailangan dumaan sa tamang proseso ng batas. Hindi mo pwedeng basta guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Yan. Sige, Ginoong Robles. Naku po, parang meron kang hangover ng martial law nung araw Pagpagin mo yan, sir. Ang alam ko, yung anak na kaupo ngayon, dati yun, ama, martial law, pero wala na, tapos na. Oo. Mukhang gumising mas mabangis pa kay Presidente ito no? Ang lupit mo, Robles. Oo nga. Matindi. Ang tindi mo, sir. Pagpagin mo yan, hindi maganda yan. Sige. Paano? Sa ating pagbabalik? Sa ating pagbabalik, ang ating pong kasama Special. Yan. Siya ay yung magluluto ng para kanyang sa atin. espesyal na pork salpikaw. So, samahan natin siya maya-maya ng konti. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng Diskurso. Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernande Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero. Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon. Shout out sa Showbistuhan sa Balitang Click. Shout out sa inyo dyan. Sa Showbistuhan, shout out po sa Balitang Click. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso. Tuwing Lunes, alas 2 ng hapon. Ayan, nandito na tayo sa kusina at magluluto na ng espesyal na pork salpikaw. Yes. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Alam niyo po, kahapon Father's Day, Yes. pinagluto ko po yung ating mga kaibigan si Dexter Ganide at si Ma'am Rose ng masarap na pork salpikaw. Ayan. At ang mga ingredients ba? Ayun, ano kailangan natin? Sige, go. Kailangan mo ng pork. Yan. Kaya para maging pork salpikaw. So, yung ating pork po ay naka-pre-marinate na. Ang inilagay po natin dyan ay olive oil, oyster sauce, at soy sauce, at saka yung pinakamahirap banggitin ay oyster Basahin yan, sauce. or Worcestershire sauce. Yun. Basahin, sauce. At syempre, kailangan natin ng garlic na bawang. Yung bawang po kailangan yung tinuhin para masarap. Tapos may mushroom, may butter, may salt and pepper, and meron kang konting sugar. Para sa gano'n. May lemon pa. Yes, yung lemon pang design niya mamaya. Pag-plating na yung ating gano'n. Okay, bigyan na natin ng time. Ito po, tignan po natin. Paano ito gawin? Ito po. Una, syempre, isa lang nyo yung kaldero sa kalan. Pagkatapos, pag mainit na, hawakan nyo, hawak nyo ng wala pang init, lagyan nyo po ng mantika. Kasi yung una nating lulutuin ay yung ating garlic. Painitin muna natin para pagka naluto yun. Kasi yung garlic, pagkatapos natin maging brown na siya, tatanggalin natin siya. Tapos, tsaka natin i-igisa yung ating, isosote yung ating pork. So, ngayon pork, ilalagay na natin ang ating garlic. Garlic.
Yan po, kailangan mag-brown yung ating garlic ha, bago natin hanguin. Huwag niyo po nga hanguin yung garlic pag hindi brown kasi hindi po siya masarap sa salpicao. Kasi ito pong pinagprituhan natin ng garlic, dito natin i-sosote yung ating pork na na-marinate na po. Alam niyo, madalang ako magluto ng salpicao. Depende lang sa nagre-request. Dahil Father's Day, kaya mag-salpicao tayo. Tiyagaan nyo lang po ha. Huwag pong mainip. Sa pagluluto, bawal mainip. Kailangan laging masaya. Para laging masarap ang pagkain. Hindi nyo man naamoy, pero napakabango. Kasing bango ng aking asawa, syempre. Kailangan po tsatsagain yung haluin kasi minsan dumidikit yung bawang. So, pag dumikit, masusunog. Pangit kung sunog na sunog o dahil tapay yung bawang. Pero mas masarap po itong pork kung namamarinate mo ng at least 1 day. Yung pinakamasarap po. Kasi nag-juicy na gusto yung pagkakamarinate niya. Ito po ay mga 5 oras pa lang natin na mamarinate. Dahil sariwa galing sa bilihan. Hindi po sa katayan. Lapit na. Ito, nakikita nyo, nagbabrown na, nagbabalik na yung kulay. Di lang po ito pang-ulam, pang-pulutan din. Pag gusto nyo. So, pagkatapos nyo kumain, pwede nyo, may tira kayo, bumili kayo ng serbesa. Sa mga nagluluto po ng bawang, minsan masakit po sa mata, ha? Kaya huwag nyo masyadong ilapit yung mata nyo dun sa ano. Tapos po, ilalagay na natin ang ating Okay, ito na po ang ating pork salpicao na meron pong side dish na pipino and lime.
Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernande Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero. Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, alas 2 ng hapon. Okay, kasamang Dexter at kasamang Nino, nagbabalik po ang Diskurso. Andito tayo sa paborito nating segment. Anong segment yan? Blind item. Wow. Hulaan portion. Ang dami na mag-iisip nito. Gagana ang mga utak. Kung meron. Clue ko agad. Wala agad. Wala tayong ano. Mamaya na yung clue. Mamaya na yung clue. Oo. Sige. Ano ba yung blind item na yan? At O, tirahin mo na, Dexter. Ito daw, ang blind item natin, mga dumalo sa birthday party ng isang solon, maaasunto. Naku, matapos ang kasiyahan, kulong naman ang punta. Nakakalungkot naman ito. Matapos mag-happy-happy. Nakatikim ka nga ng masarap na pagkain, sa bilibid naman ang punta mo. Paano yan? Diba? Siksik, liglig at umaapaw na kaligayahan ang naramdaman ng mga panauhin sa dinaluhang engranding birthday party ng isang solon sa 5-star hotel, Kamakailan. Wow, grabing solo. Napakayaman. 5-star hotel. 5 star. Siguro tong solo na to, malaki na ang naging kickback. Malaki na ibulsa. O malalim ang bulsa. Okay. At saka mukhang malaki malaki ang baul nito. Tsaka yung tinatawag. meron yung ball. Hadiyero. Tirahin mo pa ulit. Hindi magkamayaw sa kaka-selfie ang mga bisita sa iba't ibang sulok ng hotel na may casino. Mula sa mga barangay official, principal ng mga public school, mga pare, at mga official na city hall. Bawal na bawal ang mga government officials sa casino. Employees and officials ng mga government offices, kahit pinakamababa pa yung pwesto mo. Kahit janitor ka pa. Bawal yun. Basta Basta nag-gobyerno ka. So, at saka baka first time nakapunta sa hotel. Pero mo, selfie, no? Akala siguro nila, kabilang na sila sa alta sosyedad sa kakaibang piging na kanilang pinuntahan. Yan ang wika ng chismosa sa tambo. Aba? Naku, nagkaroon ng tambo chapter. Isas chismosas, nagkaroon ng chapter sa tambo. Di ibig Dati sabihin. sa ano lang yun, Commonwealth, sa may ano lang yun sila dati. Sa may Monumento. monumento. At least talagang gumaga, chismosa, kaya kahit saan nakakarating. Sa tambo. Malamang naimbitahan din tong chismosa dun sa birthday ng solo. Diba? Saan yung tambo? Sa Walis Tambo? Paranaque. Masarap ang ano dyan, tapsilog. At saka... May tapang kabayo dyan. Oo, kumakain ako dyan. Dumadayo ako dyan. Itong ating chismosa sa tambo ay question yung ginasta ng solon sa grandiosong piging. Talaga namang ka-question. Alam mo, matalino tong chismosang to, no? May mga ano siya, may mga sasabihin pang batas. May mga batas-batas daw. Kasi sabi nitong chismosa sa tambo, batay daw kasi sa Republic Act number 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 4, Paragraph H. May ganun siya. Siyempre, ibig sabihin talagang well-researched. Itong pagkatambo na to. Baka law student. Baka lawyer na siya. Baka lawyer, Nung batas na yon, yung provision na yon ay simple living. Basa. Public official and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their position and income. Kasi anti-poor kasi dapat tayo. Hindi anti-poor yung ginawa ni masyado ng anti-poor yung ginawa niya ni Solon. Kahit sabihin mo may pera ka, hindi ka pa rin dapat naggagano ng extravagant. Ito nga, sabi nga ng batas, sabi nitong chismosa sa tambo, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Tama. Kasi parang sinasabi mo na ikaw ay untouchable ng lipunan. Paano naman ang mga mamamayang nagboto sa'yo at humihian mo ng boto noong nakaraang eleksyon? Bibigyan mo 200. Diba?
Kaya sabi ng mga meron binigyan mo doon, ng 200, siningil mo naman ng 500 o 1,000. Sus, pinuo na. kaya nga sabi ng mga meron malinaw na hindi pagpapakita ng ng simple living. Yung yung party ni Solon. Dahil grabe. Siyempre, meron ba simple party sa Five-star hotel? With Malamang, casino. malamang nag-wine pa tong mga to. Gumastos pa ng alak na mamahalin yan. Alam mo, papayag bang kain lang si Solo? Katuwiran naman ng kongresista may sponsor naman daw siya. Ay, kahit pa may sponsor, hindi pa rin akma. Hindi naman daw siya gumastos. Hindi pa rin. Basa. Hindi daw siya gumastos Pero, alam mo bang pasok pa rin sa provision ng RA 6713 hinggil sa pagtanggap ng regalo ng kung sino mang empleyado at opisyal ng gobyerno. yun. Kaya nga tinatawag na no receiving or any gift policy ang ating gobyerno. So includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined in this act. Yung pagbabayad ng sponsorship ay malinaw na indirect gift o regalo. Baka mamaya sabihin niya, kamag-anak ko yun. Hindi. Even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, and even in the value of the gift is neither nominal or insignificant, or the gift is given in anticipation of or in exchange for a favor. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin sa bandang huli, walang hihinging pabor sa inyo magbibigay. Diba? Tignan mo nga yung ibang mga nag-sponsor sa political campaign. Pagdating ng huli, may utang na loob si politiko. Bibigyan ng kontrata, gano'n. Hindi lang kontrata, binigyan pa ng pwesto, kahit hindi harapan dapat sa pwesto. Maraming ganyan. Diba? Kaya mali yung rason na, yung katuwiran na may nilibre lang ako. Nilibre lang ako Yung ill-advised tong Solo na to, wala nagpapayo ng matino. Kung ako ka naman kay Solon, pwede naman mag-celebrate. Pero hindi mo na ipaglaganda. Dapat nag-Google fight ka na lang, mas maganda pa. Kung yan i-celebrate mo sa mga mamamayan mo, constituent mo, mas maganda pa. Diba? Doon ka nagpabongga, nagbigay ka ng bigas at mga sarap. Balita ako, namigay daw siya, pero galing sa, IX pala, sorry. Galing din sa pondo ng gobyerno, sa DSWD yun. Pero pinulabas niya ang galing sa kanya. May mga nakapangalan na may nakalagay na pangalan galing. Pwede pa naman na palabasin niya. Yun kasi yung, alam mo, yung IX na yun, yung parang style ng pork barrel nung araw. Na inaano lang nila, pinapadala, dina-download lang sa mga government agency. Pero naka-curve off sa kanila yan. Nagaganap yan during budget deliberation. Kaya sila, nire-request na lang nila sa DSWD o sa DOLE na ito kailangan kong ibigay. DOLE, DSWD, na kailangan kong ibigay ito sa mga constituent ko. Ito yung beneficiary ko. Hindi na dadaan sa kanya, dadaan doon sa mga... Ito nga lang, wala nga lang silang kupit. Kasi kailangan... Diretso sa DOLE sa recipient. Unless yung recipient, kakuntsaba nila na palista kayo ng palista, submit kayo. Yung padding. Imbis na 3,000, o pagtanggap nyo ng 3,000, 1,000 na lang ang mapupunta sa inyo. Yung pinapaimbestigahan na yun. Sa DSWD, di ba? Sa DSWD, pinapaimbestigahan na yan. Dito dumaan, may parte si Kapitan. Pagdating doon sa labas, nabawasan na bago lumabas ng auditoryo. Parang yung nakalaan doon, nakabudget ay 3,000. Pagdating doon sa tatanggap mismo, 1,000 na lang. Dahil pinapunta sa isang kwarto at doon dinawasan. Walang pagkadala. May mga epal pa nga daw ng mga opisyal ng barangay doon sa party. Yung tuwang-tuwa na nag-post sa loob mismo ng casino. Alam mo, lahat siyang mga yan ay talagang po pwedeng matanggal sa tungkulin. Umupo pa sila doon sa mga upuan ng mga sugalan. Bawal na bawal yun. Yun, may evidence. May evidence. Yan. May evidence, you are honor. The pieces of evidence will speak for itself sa kanilang krimen na ginawa. Maalala mo yung LTO dati? Sa Malangit Nawa? Sa Malangit Nawa. Huwag mo nang banggitin. Pero proud na proud pa sila sa kanilang otot-otis. Naku, nakalimutan niya ba nila? Yung binanggit niya yata dati na napadaan lang siya doon, napicturan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Ito nag-selfie talaga. Ito selfie, umupo pa. Umupo pa. Ang lalakas ng loob. Clue. Clue.
Hindi, meron pa sila isang eto para alam nila kung ano yung binayolate nila doon sa pag-upo sa mesa. May memorandum circular number 6, series of 2016 na nilagdaan si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nagbabawal sa mga taong gobyerno to enter, stay, or play in gambling casino. Yes. Enter, stay. O to enter. O kahit hindi nga mag-play, di ba? Kahit sumama ka lang, nihaya ka, basta hindi mo pumasok ka doon. Basta yung isang paa mo nakatapak sa pintuan at gate ng casino, automatic bawal. Paano yung 4 na senador? Ay, pati yun. May kasama bang senador na dumalo? Naku. Sana hindi sila nakuhanan na nasa loob ng casino. Kung nandun lang sa labas ng casino, okay lang. Nandun sa party, okay pa yun. Pero pag pumasok sa casino, bawal na. Grounds yun. Ito ang clue. Kahit daw bagong tina ang buhok na may birthday, hindi maitago ang kanyang pangambang bilang na ang mga araw ng kanyang pamilya sa pwesto. Bakit wala ba siyang ginagawa sa kanilang nasasakupan at bilang na ang araw? Bilang na. O bilang na ang araw dahil mapupunta na sa kulungan? Parang para maghihimas. Maghihimas ng rehas. Wala ako sinabi. Ikaw nagsabi niya na. Siyempre, pag nakasuhan siya. Kasi dati mahilig din maghimas ng manok yan eh. Talaga? Gano'n? At least hindi ibang hinihimas. Meron din. Kakaiba parang adik sa himas ko eh. Kakaiba tong solo na to. Dapat ito si Congressman Himas eh. Sabi maghimas na lang siya ng maraming kahoy para maganda. Okay. Meron bang kahoy na kulungan? Hindi. Maghanap muna siya. Yung higaan niya doon. Yun ang tapad. Tama. Okay. Ito ang isa pang clue, Dexter. Ano? Dek, akala niya sisipot yung bossing ng bayan mo. Sino ang Pangulo? Hindi ko alam. Basta yung bossing ng bayan mo ang tawag nila eh. Gano'n. Oo. Akala niya darating. Dahil bakit nag-confirm ba? Pag dumating ang bossing ng bayan mo, ano na siya? May tawag ito, kumpiyansa na siya. Mananalo siya. Yung suporta ng kaso, Inindyan pa na pala to. Siguro natunugan na rin ng bossing ng bayan na mali yung lugar na pupuntahan niya. At akala ko siya ang mali. Akala ko si Solon mismo yung mali. Si bossing ng bayan, syempre, impeachable yun. Grounds for impeachment yun. Yung pagpunta mo sa casino na yun. Kaya, siguro, magaling yung advisor ni bossing ng bayan kaysa sa advisor ni Solon. Hindi naman Dexter ang pangalan ng advisor. Hindi ko alam. Huwag naman sanang ninyo rin. Pero Rose, okay lang. Okay lang. Pero hindi pa rin. Kasi hindi ka naman bobo eh. Hindi, si bossing ng bayan na nga ang pinapayuhan. Baka Rose ang nagbanggit, kaya siguro matalino. Ganun din pumunta. Yung kay Solon, ang advisor niya baka si Rosa. Hindi si Rose. Kaya gano'n. Mali spelling. Diba? Anyway, tagilid na daw talaga ang ilagay nung Solon doon sa syudad. Na ginawa niyang pugad to. Pugad. Ng mga kalokohan? Bakit ka ba nabubulol? Kalokohan. Yun na. So, walang nagagawa ito. Para gusto lang nito kumita kaya nasa politika. Yun na po. Kung Naghari-harian. kilala nyo, comment nyo. Inawat ko na. Mas marami pa sana yan. Comment nyo kung sino yun. Alam nyo, hindi ko rin alam kung sino yan. Huwag po kayong mag-isip na gumana yung utak nyo kasi malapit lang po siya dito sa Metro Manila. Malapit lang siya. Okay. Ang lungsod po nila na pag-iiwanan na. Dahil sa kalokohan niya. Pero siya, maabante yung buhay. Siyempre, bago ang mga kababayan niya, mahalaga munang proteksyonan niya. Nag-iipon na dahil alam niya hindi. Awat na. Baka hindi na makatulog si Solon. Hanggang sa susunod na linggo. Dito lamang sa Diskurso. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso. Tuwing Lunes, 2:00 ng hapon.